Okay mga ka-EA, so for today's video, so kaabang-abang na linggo para sa ating lahat mga kalapatids dahil itong Sunday na to pwedeng magmarka ng history na naman, no? Bagamat yung iba is nasa semifinals pa lang, meron kasi tayong club dito sa ating lugar which is BFRC hanggang sa Nueva Ecija. Nag-release yung club nila nung kahapon, San Ricardo Leyte, which is nasa maximum of 780 to 800 kilometer air distance na po ang lalakbayin ng mga ibon nila. Actually, na-vlog ko na to itong recent lang. So, ito follow-up vlog lang to. At the same time, syempre, yung club natin na sinasalihan, which is ang BBCM, nag-release din ngayong umaga, 6:12, dyan sa Calbayog, Samar, no? Ayan, maaga ang release ng club. So, good luck sa lahat na may abangan, especially sa mga kalapatids tropa natin dito sa subdivision. Ayan, patok na sinaring araw. Papainitan lang natin yung mga breeders natin. Same time yung mga YB nila. Yan, magaganda naman ng mga condition, no? Ayan. So, pero mamaya mga bandang alas 9 pasado, tatakpan na natin to. Para yung mga tubigan naman nila, container ng tubig nila ngayon, hindi naman yung ganun talagang mainitan. So, meron din tayong sinalian kagabi. Nagbasket tayo ng ating mga ibon. Arayat Pampanga yung release ngayon. Medyo nabago ang istorya ng arrival natin. Merong sakto lang yung uwi. Meron din naman tingin ko late. Pero umuwi naman. So, 4 out of 4 tayo sa ating summer training, which is sa Arayat Pampanga. Ayan, so first dropper natin, nabago na yung yugto. Noong nakaraan kasi ng mga training, ito yung third dropper. So kanina, first dropper natin siya. And then second dropper natin, consistent. Itong si Sexy Blue. Ayan. Kumakain na siya. Siya na lang naiwan dito. Tapos nagsabay na si Bulilit at si Grisel. Ayan, medyo na-stress. Na bugbog to sa truck. Malamang kasi namamaga yung mata Ano siya, parang naipagtukaan, napakatapang kasi. Ito naman, medyo pagod ng bahagya. Si Bulilit, pero ayan, malapit pa naman. Nasa 50 kilometers pa lang yung ating club training, no, mga kalapatid, sa ating summer training. So, plan natin na sumama sa club training ng TDFC, Martes ng gabi, Merkules ang bitaw. So, abangan nyo yung magiging vlog natin kasama yung Team TDFC, no? Yung makakasama natin sa truck, makakasama natin sa kubo during basketing ng training. Ayan, kakapanayamin natin si Sir Jun tsaka si Madam kung nandun. BBC Pangasinan, BBC Tarlac, BBC Nueva Ecija, BBC Pampanga, BBC Bulacan, BBC Maine, BBC Manila, BBC Cavite, BBC Laguna, Pakikabog, Albayog, 1, 2, 3, semifinal, tuloy natin. Okay, mga kabukito, sa likod! Sa likod! Sulit ang bawat lipad, walang pagmamabad. Survival of the fittest, dito walang tamad. May mga abangan ng San Ricardo dyan sa Leyte, pabalik nga dito sa Bulacan, tapos kalapit lalawigan na Nueva Ecija tsaka Pampanga. Wala nag-daybird no San Ricardo release nila. So in-expect na ngayong araw na to, after lunch meron ng mga ilan na uuwi galing dyan sa 780 to 800 kilometer air distance final race nila ngayong season na to. So pagdating naman sa BBCM, so nasa 486 kilometers naman pabalik dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Expected na alauna hanggang alas 5. Meron na mga pauwi din yung mga kalapatids natin dyan, no? So yung isa natin tropa, yung brinag natin last week, yung Matnog, 4 out of 4 yung clock niya. Meron siya isa doon, buzzer beater, hindi ko na na-videohan.
So, ngayon, medyo meron tayong gagawin. Hindi tayo makakasama sa abangan nila. Pero sa GC namin, nakaantabay ako para makibalita. At hiling natin, dasal natin na mag-clock yung 4 na ibon na kinarga niya sa Matnog, Sorsogon nung nakaraan. Which is ngayon nga, Halbayog, Samar. Ayan, good luck sa'yo pare. Tama po ba yun? 75 years later. So darating na Sabado, next week, mag-start na rin pala tumanggap ng entry ang Alegre, One Loop Race. Si Kalapatids naman, April 1st week, magtatanggap na rin sila. So sa Alegre, every Saturday, pagdating naman sa Kalapatid, Saturday and Sunday po sila nag-a-accept. So tayo, target natin makapagpasa by April. So yun nga lang, based sa GC namin ng mga tropang Kalapatids, niyan sila Madla, tsaka sila Idol Longhair, possible daw na mapuno agad by 3rd week ng March ang Alegre. So pinagdadasal natin na may maabutan pa tayong slot pagdating ng April. Kasi yun yung tamang panahon o yung tamang edad ng mga YB ko ngayon para maipasa natin or maisubmit. So ito yung unang set natin ng pair na may pinisa, no? Ayan, si Frankie Boy tsaka si Lady Mina to. Ito yung YB nila. Ayan, bahagya, malaki na rin. Blue bar yun nilabas, oh. Oh, ayan. Ay, malabo. Oh, ayan, blue bar tsaka checkered, mag-nestmate. So, ito yung unang set ng YB nila. Malabo. Ayan. Tapos, yung pangalawa naman, nasingsingan ko na rin ng isang araw. Anak naman ni Batosay. Ito. Hindi ko sure kung mag-checkered tsaka magpupula. Sana ganun. So, ito yung set 2. So, pang-4. Tapos, yung set 3 natin, kapipisa lang nung isang araw. Ito yung pinakahuli na latest din na papisa. Tatay ni Basusay, tapos si Jung Dilema, galing kay Sir Dennis. So, hindi ko na masyado usisay kasi baka mamaya matapakan yung YB. So, yun yung unang 3 pair. Pero meron tayo dito ang possible na backup na pang ano natin, pang replacement if ever magkaroon ng casualties kasi napaka-important na meron kang backup plan or backup na ibon, no? So ito papisa by March 8 or March 9. So ito yung magiging backup natin na ibon pag nagkaroon ng casualties yung mga ipapasa natin. Mga casualties like overfly, tapos yung pinaka-worst case scenario, dapuan ng sakit. Pero hopefully hindi tayo dapuan ng gano'n, no? So maganda naman yung mga kondisyon ng mga breeder natin bago natin isalang kasa. So, nakahanap ng katapat yung grizzle natin sa crates. Ayan, no? Namamaga yung mata. Hindi yan naman ay cold na ipagbanatan to sa ano. Malamang sa crates kaya nagkaganyan yung mata niyan. Yan, kasi yung mga ibon natin naman dito is monitor naman natin yung linis kaya malabong magkasakit. Ayan, no? Klarong-klaro naman yung mga ibon natin, no? Oh, ito lang talaga. Palaaway eh. Ayan, nakahanap siya ng katapat doon.